Ma, pumunta ka na lang sa bahay ng bunso mo. Hindi ka namin tinatanggap dito sa bahay namin. Anong pakialam mo kung saan ako pupunta? Ang pera ay akin. Kung kanino ko gustong ibigay, sa kanya ko ibibigay. Ang pera mo, kung kanino mo gustong ibigay, bahala ka. E di doon ka na lang sa bunso mo magpalagi. Bakit ka ba nakikitira dito sa amin? Ma, biyenan. Ano bang nangyayari sa inyo? Ran, pumunta ka muna sa kwarto at gawin mo ang assignment mo. Ay naku, mahal. Sakto ang dating mo. Lisan mo at dalhin mo na ang nanay mo sa bahay ng kapatid mo. Anak, pakialaman mo na ang asawa mo. Gusto niyang paalisin ang nanay mo. Ayaw niyang dito ako tumira. Pwede ba kayong dalawa, tigilan niyo na ang pag-aaway? Ano ba talaga ang nangyayari dito? Ang mga kapitbahay natin ay nasa itaas at ibaba. Hindi mo ba naiisip na pagtatawanan tayo ng iba? Mahal, huwag ka munang magsalita. Hayaan mo muna akong magsalita, pwede ba? Asawa, hayaan mo na si mama ang magsalita muna. Pinagtripan mo siya hanggang mabaliw. Sabi niya hindi ako pata sa inyong dalawa. Pinalayas niya ulit ako. Sinaktan niya ulit ako. Pinalayas niya ulit ako papunta sa bahay ng kapatid mo. Alam ba niya kung paano magpakita ng paggalang sa matatanda? May halaga ba ako bilang biyenan sa mga mata mo? Sige na, ma, alam ko na. Ano ba talaga ang nangyari, manugang? Mahal, kanina tumawag ang asawa ng kapatid mo. Sabi niya, lumipat na raw sila sa bagong bahay nila sa city center. Tataka talaga ako. Saan nila nakuha ang pera para bumili ng bahay? Ngayon ko lang nalaman. Pala si mama ang nagbenta ng bahay at lupa sa probinsya. Ibinenta niya ng 800,000 para ipambili sa kanila. 800,000. Ma, bumili ng bahay ang kapatid kong lalaki. Bakit hindi mo man lang ito nabanggit sa akin? Ano ba talaga ang nangyayari? Sabi mo, hindi ba talaga kinikilingan ng nanay mo? Naalala ko noong ikinasal tayong dalawa noon. Napakahirap ng pamilya nyo ni hindi nga makapagbigay ng dowry. Buti na lang at naging malambot ang puso ng mga magulang ko. Hindi sila humingi ng kahit isang kusing na dot mula sa inyo. Ngayon, tingnan mo, ikakasal na ang kapatid mong lalaki. Biglang naglabas ang nanay mo ng 800,000 para ibili sila ng bagong bahay. Sabihin mo nga, hindi ba yan kinikilingan? Kung sa tingin mo mas mabait ang kapatid niya, pumunta ka na lang sa bahay ng bunso mo. Huwag kang manatili dito sa bahay ko. Naiinis lang ako kapag nakikita kita. Mahal, kalmahin mo muna ang sarili mo. Ma, bakit mo binilhan ng bagong bahay ang kapatid ko? Hindi mo man lang sinabi sa akin. Ano ba talaga ang nangyayari dito? Anak, hindi mo dapat sisihin si mama dito. Hindi ba't malapit nang ikasal ang kapatid mo? Hiniling ng babae na bumili ng bahay sa syudad. Eh yung kapatid mo, hindi nga alam ang itsura ng pera. Wala pa siyang pera. Diba, wala na talagang magawa si mama. Ibinenta lang ang lupa at lumang bahay sa probinsya. Tapos ginamit para sa kasal ng kapatid mo. Kung hindi dahil doon sa ginawa natin, sino bang babae ang papayag na pakasalan siya? Ma, ganito kalaking bagay. Bakit hindi mo man lang ako kinausap tungkol dito? Sa kayong lumang bahay at lupa sa pamilya natin. Para sa ating 4 yon, buong pamilya. May parte rin ako doon. Ay naku, ano bang iyo at akin? Ako ang haligi ng tahanan na ito. Ako ang masusunod. Saka, tungkol sa kasal na ganyang kalaking bagay.